Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Good afternoon, good PM, magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? Gising na po kayo. Po natin kakalin, lagi na lang matulog. At 30 minutes po ay pwede na yan. Pahinga lang ng konti. Piyong-piyong pag gamay ba? Pero mga ipo na pagsobrahan, mga 30 minutos lang. Anyway, asama mo karon, sama kayo naroon. Nandiyan man kayo sa inyong mga tahanan. Sa dagat man, sa bukid. Nasa mga kapitbahay, kapitbahay, binabadan naman kayo ng magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina umaga hanggang tanghali ay masyadong mainit po. Ano po? Ngunit padating po ng mga alauna pasado ay kumulimlim po ang ating panahon. Para bang nagbabadyang uulan. At ang ulan na yan ay blessings mula sa Ginoo. Kaya magpasalamat po tayo. Mainit ang panahon na biglang kumulimlim. At paminsan-minsan umuulan. Pasalamat sa Ginoo mga kaigsunan. Anyway, medyo na po tayo ngayon mga kaibigan, Labor Day. Mayong bunta o mayong hapon sa mga kaigsunan nato diha sa Zamboanga, Sibugay Province. Maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Inaawag nga naalang gihapon ta sa maayong kabubudon, sa maayong panlawan, sa maayong pangisip. Tanan-tanan na. Amo kamong gisangpit nga maminaw sa atong tulumanon kinaadlaw kining Radio Mindanao. Den hilang gihapon na sa atong stasyon nga RPND Triple X. Kusugay mga kaigsunan, ano? Lamas lipay nagayo ang atong mga silingan, ang atong mga kaparentihan, ang atong igsuon diha sa Zamboanga del Sur. Kay kusog gihapon ang atong signal diha. Labi na jod, nagsadya kayo sila diha sa Zamboanga del Norte. Kay kusog lang gihapon mga kaigsunan ang atong signal diha. Ang entire province po ng Basilan ay talagang nakikinig sila. Hindi nanginginig, nakikinig sila sa RPND Triple X. Ang sabi nga nila, hindi kami sunod, mas lalong hindi kami. Ano nga yung isa? Duro. Ayaw rin namin ng number 1 dahil nagsiksiksikan po sila sa doon sa number 1. Pero ang RPND Triple X ay the best. Oh, yeah. Katawa silang di mga kagsunan. Katawa lang mo, kanay lang mo gining, unsa na, smile lang ba? Pahiyom-hiyom gamay aram mo gawas gunang atong pagkagwapa. Ayaw
palabing kadawa basig na ay matagak mga kaigsunan. Sa mga matagak be. Damigan, salam doon rin sa doon, halupasog. Manalam salam kami rin doon hayan. Mauro kita niyo mga wagdo ini. Mura-murahan na kami rin doon hayan. Mas sinamayan nagdurungog sin programa na to. Sa makusog madampal, entire province in the Sulu. Makusog and the signal sin RP and doon hayan. Iwan nagdurungog sila programa na to. Ini Radio Mindanao. Ganun pa rin dyan sa Tawi-Tawi mga kaibigan. Malakas din, mayroon nag-text sa atin diyan sa Simonol Island. Ang lakas daw ng arrive ng ating signal diyan. So magandang hapon po sa inyong lahat diyan sa Tawi-Tawi. Yung Simonol, malayong-malayo na yan mga kaibigan. Malapit na po yan dun sa Malaysia. Doon sa Sabah, Malaysia mga kaibigan. Pero naku, nakikinig din ng mga Malaysiano diyan sa Sambayan, sa Semporna, Kuta Kinabalu, saan pa. Nakikinig sila sa atin mga kaibigan. Kaya binabati namin kayo ng magandang hapon. At naway nasa mabuti po tayong kalusugan. Huwag kaligtaan mag-uminom ng tubig 8 beses, 8 baso. Sa loob ng isang araw, kaya 10 baso. Dahil masyado pong mainit po, dada kung nasa labas mo tayo ay mag-sombrero tayo o kaya magdala pa tayo ng payong. At sa mga na-stress sa mga araw na ito, dahil sa sobrang trabaho, kahit walang pasok ay pumapasok, kahit sapat na ang kinikita ay talagang hindi po, walang pakundangan na pagtatrabaho, nag-overtime. Yung trabaho ng iba ay sinalo ni Juan para lang dagdag income. Kung minsan maganda po yung mga ganun, no? Pero kaya lang ay mayroon pong side effect niyan. Kumbaga sa pag-inom ng gamot may side effect. May disadvantage po yan, di ba? Kasi kung minsan makalimutan po natin na mag-exercise, makalimutan po natin na kumain, makalimutan po natin na mag-relax. Hindi alintana yung pagod, yung pala pagod ng katawan dahil sa sobrang trabaho. Overtime dito, overtime doon. Nakakalimutan na si Mrs. dahil sa paghahanap ng ikang extra income. Dahil hindi sapat ang kanyang kinikita. Kawawa naman. Kaya lugmok na lugmok sa trabaho, overtime dito, overtime doon. So, yun, nagkakaroon po ng mga depression. Kaya relax lang mga kaibigan. Sabi nga nila, ang mga taong maraming trabaho ay siyang nagkakaroon ng depression. Relax lang po tayo. Kung sa oras ng pamamahinga ay magpahinga tayo, mag-relax tayo. Sa oras naman pagtrabaho ay magtrabaho tayo pero wag naman sobrahan. And syempre ito pong inyong lingkod si Audel Disa. Kinalulungkod po namin na hindi natin makasama ang ating anchorman si Al Cinto
nagsa-sideline po. Pero kayang-kaya po ng kanyang katawan. Hindi naman masyadong mabigat yung sideline ng ating bossing. Baka naubos ng kanyang pinanindang 2 banyera na tambon. At panibagong tamban na naman siguro ang binibenta ng ating bossing. Sa lahat po ng mga drug addict, kaya na go. Itigil na po ninyo yan. Yung mga gumagamit ng mga droga, ng mga illegal na drugs, ay naku pa sa saan ba yan, ay mahuhuli rin kayo. Kawawa naman, ay sinisira po ninyo ang inyong kinabukasan. Siguro naman itong mga gumagamit po ng mga adik ay hindi nila alam na kahit Sabado, Linggo, holiday man yan o ano man, ang ating mga kapulisan ay walang humpay, walang tigil sa kanilang operasyon sa paghuli sa inyo. Diyan po kayo ay nagkakamali. Marami pong nahuhuli pagdating ng weekend, Sabado at Linggo. Akala nila ay nagpapahinga ang ating mga kapulisan. Ang ating PDEA, hindi po nagkakamali po sila. Akala nila nagpapahinga. Yan, katunayan maraming nahuhuling mga naarestong mga drug users tuwing Sabado at Linggo. Maraming nahuli sa diyan lang sa lungsod ng Zamboanga mga kaibigan. Ay naku, maraming nahuhuli din dyan ng mga drug addict. Siyempre, kulong po. Dadalhin sila sa kulungan. Ikukulong sila kung minor lang man ang kanilang offense. Medyo kunting droga lang dyan sa kanilang na mayroon na napulot dyan sa tabi nila, sa bulsa nila mga isang sasay, ay pwede silang mag-bail. At siyempre, problema rin yan ng mga magulang. Problema ni Mrs., problema ni Mr. Mabuti bang ikakang itigil na po natin yan, mga kababayan, mga mahal naming, mga ginigiliw naming kababayan. Itigil na po natin yung bisyo na yan dahil walang papuntahan kung hindi ay kamatayan. Daghan na kayong mga nasira ang tuktok. Nagiging ulul. Nagiging buang, palagad-lagad sa daan na walang sanina, naguhumad. Bakit dyan? Ano nangyari dyan? Sabi naman, yan siguro ay drug addict. Nasubrahan sa droga. Holiday po tayo ngayon mga kaibigan. Labor Day. Walang pasok. Walang pasok. Okay, ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 17 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Okay, mga atleta po sa Iloilo. Wow,
Wow, nakakuha po ng medalya sa palarong pambansa. Binigyan po sila ng cash incentives. Wow. Binigyan po sila ng money. Ay dapat lang mga kaibigan, di ba? Dapat lang para matuwa naman yung mga kabataan po natin na nagbigay ng ikang karangalan sa kanilang lalawigan. Binigyan po ng cash incentives ng local na pamahalaan ng Iloilo ang mga atleta na nakakuha ng medalya sa katatapos na palarong pambansa 2017 na ginanap doon sa lalawigan ng Antique. Mayroon daw mga nilaang pondo para sa mga atletang nagbigay ng karangalan sa lalawigan. Sila po ay nakakuha ng gintong medalya. Ang mga atleta po nakakuha ng gintong medalya ay makakatanggap ng 7,000 piso. Tumataginting na 7,000 pesos. Tatanggap naman ng 5,000 pesos bawat isa ang mga nag-uwi ng silver medal, habang 3,000 naman sa bawat bronze medalist. Yung mga hindi nakakuha, sana bigyan din. Kayo naman Ayon po sa kanilang gobernador, aprobado na daw ang budget. Babudgetan pa para sa nasabing incentives. Nabatid na ilang mga atleta mula sa Northern Iloilo ang nagbulsa ng medalya mula sa palarong pambansa, kung saan ilan sa mga ito ay record breaker pa. Kinatuwa naman ng gobernador ang pananatili ng Western Visayas sa ika-3 pwesto sa mga rehiyon na may pinakamaraming nakuhang gold medals, kung saan muling nagkampiyon ang National Capital Region or NCR. Paano mga kaibigan, ang alas pa natin ay 21 sandali maglagpas ang alas 2 ng hapon. Kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Mga kaibigan, ang ating presidente ay binisita o bibisita rin sa warship ng China. Nasa Davao at bubuksan din daw para sa mga publiko. Wow. Sana malapit po yan, mapuntahan po natin yan. Ano po? At titingnan natin yung barko ng China. Malaki po yung barko ng China at talagang kompleto po sa mga armaments. Bukas daw sa publiko. Simula ngayong araw na ito, ang 3 mga warship ng bansang China na dumaong sa lungsod ng Davao mula pa nung isang araw at tatagal hanggang bukas, Mayo 2.
Ang nasabing mga barko ay kinabibilangan ng Missile Guided Destroyer Changchun DDG-150, Guided Missile Frigate Jinshu FFG 532 at Type 903 Replenishment Ship Chao Hu. Talaga. So, kumpleto po yan mga armament. At mayroon pa silang itong sinasabi nilang replenishment ship. Kahit na tumatakbo po yan mga kaibigan, kung maubusan na lang gasolina yung isang kanilang barko ay talagang kaya po na nila na mag-replenish ng pagkain kaya o kaya gasolina habang tumatakbo yan Now, pinamunuan po itong ni Rear Admiral Shen Hao, ang Deputy Commander sa SC Fleet ng People's Liberation Army or PLA Navy at kasalukuyang Commander-in-Chief ng PLA Navy Task Group 150. Sinasabing pinagkauna daw ito sa Mindanao dahil nagkagawian na ng mga dadalaw ng mga barko mula sa ibang bansa ay sa South Harbor sa Maynila. Ayan. First time po yan na dumaong dyan sa Davao kasi nakagawian po natin na ang mga bumibisitang barko galing sa ibang bansa ay doon sa South Harbor ng Maynila mga kaibigan. Kaya layo. Diba? Kung saan nandun ng mga taga Mindanao, hindi ko sila kita. Taga Davao, hindi sila makita ang mga barko diyan sa mga laing nasod. Kuyaw ang mga barko nila. Atong mga barko kaya dito? Barko sa Pilipinas, na lang gyapon. Pastila ng atong barko, nakuha lang gyapon. Kusulong gyapon mudagan. Kompleto gyapon sa kagamitan. Mulupad ganin ang balance barko diha pastilan di sila mamatay sa pag unsa ni di sila mamatay sa pag buto ni ana, mamatay sila sa tetanus. Pero lang wag ninyong ismulin ang ating barko ng ating Philippine Navy. Mismong sa warp ng lungsod ng Davao, dumaong ang nasabing mga barkong pandigma ng China. May mga bahagi ng mga warship na bawal kunan ng litrato, kunan ng larawan. And may naman silang tinanggap ng mga kasapi ng Philippine Navy at kaagad na pinag-usapan ang patungkol sa kapayapaan at isyong pang-seguridad habang nanatili sa bansa. Ito ay goodwill visit ay ang pinakauna sa China ngayong taon. And layunin din daw ng pagbisita ng Chinese Navy ay mas mapalawag pa ang komunikasyon, pagtutulungan at pagpapalago sa pagkakaibigan ng China at Philippine Navy and People's Liberation Army Navy. Inaasa namang magsasagawa rin ng pagbisita ang Pangulong Rodrigo Duterte sa nasabing mga barko pasado alas 3 ng hapon. Kung maalala nito lamang na nakalipas ng mga linggo, binisita rin ng mga Pangulo ang isa na namang Russian warship na humimpil din sa South Harbor, Manila. Napakabilis po ang orasan po natin mga kaibigan. Baka hindi nila alam kung saan sila nakikinig. Magpapakilala muna tayo, Raymond.
Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bayan mga kaibigan, ang oras pa natin ay alas 2:30. Kayo pa rin ay nakikinig sa ating pala nito mga kaibigan ang Radio Mindanao. At siyempre, ang Radio Mindanao ay hatid po sa inyo ng Mindanao Examiner, the regional newspaper. Ugaliin po natin magbasa at bumili po ng Mindanao Examiner. At magpa-advertise po tayo. Kung dahil ito po ang sirkulasyon nito ay hindi lang sa lungsod ng Zamboanga, kung hindi sa buong Pilipinas mga kaibigan. Mayroon ito sa Western Mindanao, sa Cebu, sa Eastern Visayas, and sa Manila, mayroon ito mga kaibigan. Kung minsan sa Manila, pagdating sa Manila mga kaibigan, sa Quiapo ay sandali lang, maubos ka agad ang newspaper na ito, balitang ito at pahayagan na ito. Dahil marami pong mga balita na nanggagaling sa Mindanao at marami rin tayong mga kababayan diyan sa Manila na gusto po nilang malaman kung anong mga kaganapan, mga pangyayari na nagaganap dito sa Mindanao. Kaya pagdating dyan sa Manila ay sandali lang, hurot dayon. Mayroon din ito sa ARMM mga kaibigan. Kaya ugaliin po natin magbasa ng Mindanao Examiner, the regional newspaper. Demikian salam doa aron kan Governor Toto Dan doon na lupansug gawag mo kita ng mga wagdo ni salam doa aron kan kada nun hayon. Minsan lang na biya mga aon biyahandang biya mga pag kignot ko hiwalan sa mga doon ang gagawing bahanan. Mga kakampungan na ito amin misable ang nevihan di mabayan singkisan na nga. At malay ka ng gapunor na itong mga tuwan mga layang. Masimasinabayan na nawag-tawag, masimasinabayan na magpasablag sin kasambuhan doon na lupansog. Nawag-tawag ang mga investors and tinabihan mapaon nila yung mga pag-negosyo na rin doon ha lupansog. Supaya yung mga kakampungan, yung mga rakyat doon na lupansog, katawangan na iban dumayaw yung mga kawianan nila, dumayaw yung mga pag-usahan nila rin doon. So again, salam doa ron mga kang Governor yan tututan iban na sin mga pamilya na rin hayan. Adamik kan day salam doa ron kan for bagas Governor Abdul Sakurutan. Sir, salam doa ron kayo mo. Maumusa kami ang magkadubabay sin in the former Governor Abdul Sakurutan. Very accommodating sila.
Okay mga kaibigan, ay nago, itong isa na namang Busay Absabler ang namatay diyan sa Zulu. Ay nago mga kaibigan, kailan kaya magiging mapayapa ang ating bayan? It seems na talagang mahirap hulihin itong kapayapaan mga kaibigan. Ano bang gagawin natin para mahuli itong kapayapaan? Napakailap. Kumbaga sa kumbaga sa isda ay parang yung malandog. Malandog ba? Sama ng landog dong. Murag ka ng indong, murag ka ng dakpon gani ni mudi gani mo masagpan, kay mulusot lang kay landog. Talagang napakailap mga kaibigan. So, ano bang gagawin natin para magkaroon po tayo ng kapayapaan? Hikayan po natin ang ating mga kababayan po natin na nandiriyan sa bundok na nagipaglaban sa ating pahamalaan. Puwersa ng ating pahamalaan ay mag-isip-isip na po tayo, magsibaba muna po tayo. Dahil walang dahilan po na nandiriyan pa rin po tayo sa bundok na kawawa naman ng ating mga pamilya na nawa natin. At ang ating militar ay handa pong tumanggap sa inyo. At mga baril na inyong sinuko ay may kapalit po yan. May cash assistance at livelihood assistance ang inilaan para sa mga kababayan po natin na magbalik loob sa ating pahamalaan. So, samantalahin po natin ang pagkakataon. Ano po? Sumuko na po tayo. Dahil napapaligiran namin ikaw. Okay, actually, isa sa mga napag-usapan nung siyan. Yung 38th Summit. Muling itong mga SAIAN leaders na nagpahayag ng mahigpit na pagkondena versus terorismo. Muli pong ginit ng SAIAN leaders na sa kanilang katatapos na 30th Summit sa Pilipinas ang mahigpit na pagkondena sa terorismo at violent extremism sa anumang forma at parahan. Lahat po ng mamayan, lahat ng mundo, lalo na po itong Bidores, sa mga Muslim world na talagang kinundena po itong terrorism at extremism. So, kahapon po mga kaibigan ay mahigpit po na kinundena ng ASEAN leaders na itong terrorismo at violent extremism sa anumang forma at paraan. Batay po sa inilabas ngayong araw ng Chairman's Statement at tiniyak ng mga leaders ang kanilang commitment sa ASEAN Convention on Counter-Terrorism or ACCT. Kasabay ng pagkakilala at suporta sa mga international instruments at guidelines gaya ng UN Global Counter-Terrorism Strategy at United Nations Plan of Action to Prevent,
violent extremism sa pamamagitan ng preventive education na kinabibilangan ng mga kababayan at kabataan. Sabi pa nga, we reiterated our strong condemnation of terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. We are committed to effectively implement the ASEAN Convention on Counterterrorism, or ACCT, while taking into account the international instruments and guidelines, including the UN Global Counterterrorism Strategy and the United Nations Plans of Action to prevent violent extremism through preventive education, involvement of women and youth, as well as the promotion of peace and moderation of the counter-narrative. Yan po yan sinabi. Isang bahagi po ng chairman statement ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po mga kaibigan, dapat kondenahin po itong terrorism and violent extremism. Labag po yan sa batas ng, lalo-lalo po sa batas ng Islam. Itong terrorism and extremism. Para mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 20 minutes na lang po. Bago sasabit ang alas 3 ng hapon. Dito pa rin po yan sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Nago mga kaibigan, ano ba itong nangyari sa mga kababayan po nating mga NPI? Walang tigil po ang kanilang paghahasik ng lagim. Baka ayaw nyo ng kapayapaan. Diba? Gusto po ng ating pamahalaan ay magkaroon po tayo ng kapayapaan. Kayo naman yata siguro ang ayaw nyo ng kapayapaan. Mga kaibigan, ang NPA po ay inako ang pagsalagay sa police station doon sa Quirino Province, mga kaibigan. Inako po nila na ang mga New People's Army o NPA na sila ang may kagawan sa pagsalagay sa Madela Police Station. Sa impormasyon po sa binahagin sa atin na ang ginawang paglusob ng NPI ay tugon umano sa all-out war sa Administrasyong Duterte. Kaya nga nagkaroon ng all-out war, ayaw po ninyo ng kapayapaan. Kumusta po kaya yung usapang pangkapayapaan? Magitan po ng ating pamahalaan at ng ating at ng NPI, CPP, NPA, NDF. Ito umano ay paraan ng paghahatid nila ng katarungan sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao doon sa lalawigan ng Quirino.
Inakusahan din ng mga NPA ang 86 Infantry Battalion, Philippine National Police, PNP at mga miyembro ng Citizens Armed Forces Geographical Unit o CABGO ng umano'y sa pilitang pagpapalikan sa mga mamayan ng Barangay San Martin, Kubuan at Ismael Madela Quirino. Hinaharas, tinatakot at ginigipit din naman ng mga otoridad ang mga mamayan sa Mandela at nagtipunan Quirino sa nagawa nilang combat operations. Hindi naman sa ganoon mga kaibigan, no? In fairness naman sa ating mga militar. Okay, samantala kaagad namang pinabulanan ng 5th Infantry Battalion o 5th Infantry Star Division ng Philippine Army ang alegasyon ng NPA. Bahagi lamang niya ito ng propaganda na ginagawa ng mga rebeldeng grupo upang paniwalaan ng mga sibilyan ng kanilang mga alegasyon laban sa pahamalaan. Oo nga naman, mga kaibigan. Matagal ng ilang dekada na mga kaibigan itong mga NPA ang nakikipaglaban sa ating pahamalaan. Kailan kaya matapos-tapos yan? Kabaligtaran naman yan siguro mga kaibigan. Hindi naman nangaharas yung ating mga sundalo. Ating mga sundalo ay bantayan sila. Protektahan sila, yung mga mamayan. Hindi yung harasin. Kung sakali mang paalisin sila doon dahil yan ayaw ng sundalo na madamay sila. Ay kung magkaroon ng sagupaan yan, di ba? Na-experience po natin dyan sa Sulu mga kaibigan. Bago magkaroon ng operasyon ay mayroon munang baabala ang ating mga sundalo. Paalisin muna yung mga civilian upang hindi sila madamay. May crossfire. Upang naman ang mga sundalo ay hindi malintigan ng human rights violation. Okay. Now, inihayag naman ni Surgeon Errol Nabada ng 86 Infantry Battalion na kinondena ng mga sibilyon ang presensya ng komunistang grupo sa kanilang lugar. Sinabi niya na panlilinlang lamang ang hakbang na ginagawa ng mga NPA. Sayang po mga kaibigan. Okay, so ang mga kababayan po natin diyan, kung may mga NPA diyan dito sa Mindanao ay ilang dekada na po ang nangyari, wala pa ang inyong pinaglaban, ang inyong mga karapatan na gusto po nila ay gawing itong demokrasya, ang ating democracy ay palitan po ng komunismo. Hindi naman po yan pwede. Okay mga kaibigan, sa ating ngayong buwan ng June mga kaibigan ay inaasahan na po yung sinasabi nilang El Nino ayon sa Pag-asa. Although po ang Zamboanga City ay patuloy na nagkaka-experience po ng pag-ulan sa loob ng mga ilang araw na ito. Ngunit sabi po ng Pag-asa
ang El Nino phenomenon ay darating po yan sa buwan ng Hunyo, June sa taong ito. Next month, mga kaibigan. Ayon po sa edong Bagasa, ang kanilang hepe, ang Chief Meteorologist si Maribel Enriquez, base po sa kanilang monitoring, mayroon na ngayong 50% na tsansya para sa tagtuyot na maramdaman po ng mga kababayan po natin sa sunod na buwan hanggang October. And pwede pa man daw na magtanim yung mga farmers po natin. Pwede pa silang magtanim ngayon kay medyo naka-experience pa rin po tayo ng pag-ulan. Pero pagdating po daw ng June ay pwede rin silang mamili kung ano yung mga pananim na gusto nilang itanim sa tag-init. Yung matibay sa init, mga kaibigan. Dahil po ito, mga kaibigan, sa umiinit po ang surface ng ating mga karagatan. Diyan sa yung temperatura diyan sa Central and Eastern Western Equatorial Pacific. Umiinit. Umiinit, mga kaibigan, ang karagatan diyan sa Pasipiko. Itong tagtuyot, mga kaibigan, ay makakapekto po sa itong normal rainfall pattern sa ating bansa. And generally ay nagresulta po ito sa medyo hindi tayo makaranas ng pag-ulan-ulan o tagtuyot nga, di ba? Ngunit sa ibang bahagi naman ng bansa ay nakaka-experience din sila ng medyo may kalat-kalat na pag-ulan. So, ayan po, mga kaibigan. Anyway, handa na po tayo pagdating ng El Nino, mga kaibigan, sa susunod na buwan, sa taong ito, from June to October. Ayon po sa Pag-asa. Okay, may magandang balita po, mga kaibigan. Ano po? Big time oil price rollback asahan sa Martes bukas. Papalo sa piso ang rollback ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Ayon po sa mga energy sources, naglalaro sa 90 centavos hanggang piso ang bawas sa presyo ng kada litro ng gasolina at kerosene. Okay mga kaibigan, maganda po yan. Ano po, no? So, ipapatupad po ang oil price adjustment sa araw ng Martes. Mga kaibigan, kinakapos na po tayo ng oras. Hanggang dito na lang ating palatuntunan. Napakabilis po ang ating orasan. Kami po ay nagpapaalam na. Naway nabigyan namin kayo ng mga impormasyon at mga balita. Sa ngalan po ng ating anchorman na si Alacinto at nasa labas pa rin po siya mga kaibigan. Siguro hindi pa naubos ang kanyang tamban. At sa ngalan po ng ating station manager na si Philip A. Of course, sa ngalan po ng ating technical director sa hapong ito si Raymond. Ganun pa rin ang ating mga kasamahan diyan sa Transmitter side. Ito po si Abdiel Dizon. Sabing maraming salamat. And may God bless us always. We love you. Bye-bye and take care.